Habang nananap po tayo, sayang ang pagkakataon. So babahagi ng puko-puko kayo ng mabuting balita. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako hingi ng pera. Isa na po yung babasahin ko. So mahalagang mahalaga lang po na kayo ay makarinig. Ano po? Yung tenga nyo, hiramin ko. Kasi mahalagang mahalaga na makarinig po kayo ng mabuting balita. Lalo tigit kung wala pa po kayong relationship with the Lord. Ano? Hindi pa po kayo mga born again Christian. Kasi doon po nakasalalay ang kaligtasan at yung mabuting balita once na ikaw at ako ay nakakilala na sa Diyos at naging born again Christian. Sino po dyan ang born again na hindi mahihiya? Meron na po ba? Kung wala pa, praise God, makakarinig po kayo. Kasi po napakahalaga. Sabi po doon, bilang ako po ay isang trabaho ko mangangaral, doon po ako tinawag, hindi po ako nahihiya. Kasi buhat nung ako'y na born again Christian, hanggang ngayon, ito po ang trabaho ko, ang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa palengke yan, sa eroplano yan, sa kalye yan, sa mga eskineta yan, kung saan man, sa jeep, sa bus, ito po ang trabaho ko kasi iniligtas ako ng Diyos. Kaya po ang sabi doon, hindi kayo dapat mahiya. Kaya po hindi ako nahihiya. Pwede nyo akong tawanan, sige lang, tawanan nyo ako. Pero ang matindi doon, ang tinatawanan nyo ang Panginoon. No? Lalo tigit yung mga tao nagre-reject kay Jesus Christ. Nakakalungkot. Alam niyo po ang panahon ngayon. Pasama ng pasama. Pero anong nangyayari sa mga tao? Nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Walang pakialam sa kaluluwa nila. Alam niyo po ba yung John 3:16? Nakatingin po sa atin ang Panginoon ngayon at ang banal na Espiritu yung may kapangyarihan na matuloy na magbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kung kayo makikinig, salamat. Pero ang mahalaga, ginagawa ko yung utos ng Diyos na ibahagi ang pag-ibig niya. Kung kayo tumanggap, salamat. Kung gusto nyo na maranasan yung good news, yung regalo ng Diyos na buhay sa langit, salamat. Kung ayaw nyo, wala po akong magagawa. Ang mahalaga, ginagawa ko lang po yung tungkulin ko na bahaginan kayo. Maliwanag po ang John 3:16. Sabi po doon, Tagalog na Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya po isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Si Jesucristo. Upang ang isang tao na manalig sa kanya, manampalataya, hindi mapahamak. Napakaliwanag. May sinasabi dong hindi mapahamak. Ano po ba yung kapahamakan? Impyerno po. Kaya po namatay si Jesus sa cross. Inoffer niya yung kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Ang iniisip ng Diyos na masalangit, ikaw at ako, upang hindi natin maranasan yung kapahamakan. Kaya po yun yung pinaparating sa inyo na ibinabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi ko po kayo mailigtas. Pero itong Jesucristo na nag-offer ng buhay sa iyo at sa akin, yun po ang magliligtas. Pari-pariho po. Ang trabaho ko lang, bahagi ng kayo. Maliwanag po yung kapahamakan. Kaya po pala si Jesus ay namatay sa cross because of His love for you and me. So individual po, isa-isa, personal. Kaya po hindi religion na magligtas sa ating mga ate kuya. Salamat po na mayroong mga tao na ginagamit ang Panginoon upang pasabihan kayo. Kung wala pong mga ngaral, paano po kayo makakarinig? At kung wala namang isusugo at mahihiyain ang mga tao, paano po malalaman natin na tayo pala mapapahamak? Pero merong solusyon ng Diyos. Ano yung solusyon ng Diyos? Yung pag-ibig niya. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na makapanumbalik. Alam niyo, ang gulo ng mundo. Sinong may kamag-anak doon sa Binaha, sa Amerika? Dito po may kamag-anak sa Texas, meron sa Maryland, meron na naman sa Mexico. Di po ba? Lahat yan ay bad news. Hindi po ba kayo nanonood ng mga palabas? Antay-antay, hindi po. At dito sa atin sa Pilipinas, baha, mga baha, tsunami, sunog, lindol. At meron pa yan sinasabi na biguan, di po ba? Hindi po lingod sa inyo, yan po ay mga nakakatakot panoorin. Pero kailangan natin harapin yung katotohanan. Nakasulat po yan sa Biblia, sa Mateo 24. Nandun po lahat, please, magbasa po kayo ng Biblia. Sabi doon, ang mga tao ay napapahamak. Bakit? Mangmang sa salita ng Diyos. Ino-offer na yung salita ng Diyos, yung Biblia, tinatanggihan pa. Lumalapit na po ang Diyos sa inyo. Nung panahon po namin, walang nagbabahagi sa amin ng salita ng Diyos. Kaya po mapalad kayo. Mayroon na sa TV kung saan may maririnig kayo.
Kaya po hindi na po masisisi pagdating ng panahon na hindi kayo nakarinig na mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na iligtas kayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga tao. Maliban na lang matigas na po ang puso natin. Ang Diyos po ang nagbigay ng hininga sa atin. Ano po? Kung wala po si Jesus Christ, wala po tayong breath of life. Nawa po open your heart to the Lord before it's too late. We are living in the last days. Binibigyan pa lang po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para makapanumbalik at kilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas para po maligtas tayo. Wala pong relihiyon, kahit anong relihiyon po ang pasukin ninyo. Only Jesus Christ is the only way. Si Jesus lang po yung daan pa para po maligtas tayo. Mayroon pong kung maniniwala ka, kung mananampalataya ka sa puso mo, tatanggapin mo siya, kikilalanin mo siya, maiisalba ka, matatanggap po yung buhay na walang hanggan. Yun po yung regalo. Pansamantala lang po tayo, di ba? Pansamantala lang po tayo dito sa lupa. Kaya po kailangan ng ibahagi ang mabuting balita sa mga tao para ang tao ay makapaghanda. Get right with God. Kayamanan, katanyagan, pera, lahat ng mayayaman, pagdating ng panahon, wala pong saysayan. Pag dumating na po yung Great Tribulation. So kung gusto ninyo po na mapasama sa rapture, it's time to come back to Jesus Christ. Lusing daw po. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Nawa po, i-consider nyo yung John 3:16. Basahin nyo po sa mga tahanan nyo. At humingi po kayo ng tawad sa Panginoon. Manampalataya para makasurvive po kayo sa padating pang calamity. Yung mga big one na sinasabi, yan po ay sa Great Tribulation. Nag-uumpisa pa lang po tayo ng birth pain. Yung kahirapan, nag-uumpisa pa lang po tayo. At kung hindi po tayo magiging aware, kawawa po ang mga tao. Kaya po tandaan nyo sa tanghaling ito, gano'n na lamang po kayo kamahal ng Panginoon. Hindi ko po kayo kilala. Pero sabi doon, bahagi na kayo. Kahit isa maligtas po kayo, tuwan-tuwa ang Panginoon. Mayroon lang pong 3 bagay na dapat nating i-consider. Sabi po doon, A, B, C. 3 bagay para makamtan nyo ang kaligtasan. A, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Accept. Walang ibang tagapagligtas. B, believe in God. I-believe tayo, manampalataya tayo kay Kristo. Dahil ang pananampalataya mo, ang susi para maligtas tayo. Pangatlo po, C, confess. We are sinners, lahat po yung makasalanan. Hihingi lang po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa umagang ito. Katawarin po kami nagkakasala. Pero Lord, sa mga oras na to, nampalataya po ako, tanggapin mo po ang iyong regalo sa amin, tinatanggap ko po para kami maligtas. At ang jeep, palain mo po yung mga pasahero, magsipagbasa po sila ng Bible, get right with God, para po sila ay makasumpong ng regalo na buhay na walang hanggan. I-bless mo po sila, Ama. Salamat po sa oras na to. At ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Thank you po. Ito dalangin namin, may pasasalamat. Jesus name I pray. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Lumampas na kami. Ayan. God bless po everyone. Sino pong may gusto nito, iisa na lang. Babasahin. Sino pong may gusto? Bababa na po kami. Sino po? Sino pong may gusto? Bababa na rin po kami. Pero salamat. O, ayan, yun. Anak, baba na tayo. Tayo pababa na. Sandali lang po ha, kami bababa na rin. Kami po yung malayo pa ang pupuntahan. Ingatan po kayo ni Lord. Tandaan nyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kailangan ko lang po kayong bahaginan. Trabaho ko po yun. Tatay, bababa pa po ako. At malayo pa pong lugar ang aming dadayuhan. Oh. Salamat po. God loves you po ha. Tandaan niyo po yun. Mahal na mahal kayo ni Lord. Ayan. Nandito na po kami. Nakapagbahagi na po kami. Okay. Bye-bye. God bless po.